Adventure na may halong tawanan at may kasama na rin na kulitan. Sa episode na ito, samahan nyo kaming tuklasin ang talaga nga naman na may pagmamalaking ganda at talento ng isang village dito sa Kalinga. Hey! Taas oh! Oo. Tayo! Wala! Parang maaalis! Tapos ikot ha! 1, 2, 3, go! Mula pa nga sa Cavite ay dinayo namin ang lugar kung saan matatagpuan ang isa sa mga legendary tattoo artist ng ating bansa o ang tinaguriang The Last Mambabatok. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makasalamuha at personal na makita ang paraan ng pagtatato ni Apo Wangod. Tara, samahan niyo kami at tuklasin natin ang mayamang kultura at ang pinagmamalaking lugar dito sa ating gwapong driver. Ngayon, hindi pa pinapalitan. Sabi ko, mapapalitan. Iba eh. Kuya Moran. Sabi, magpa-power nap lang daw siya eh. Power nap lang dapat ako eh. Na power stroke. Na power stroke yung kapalitang mag-drive. Bago tayo magpatuloy sa biyaheng Buskalan ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na bisitahin ang isang viewpoint dito sa Atok, Benguet na halos kalapit lang din ng mga sikat na campsite gaya ng Mount Olis at Mount Cotnon. Sumalubong sa amin ang mga napakalawak na taniman ng pechay, karos at iba pang gulay. Halos tanaw na rin dito ang matataas at malawak na kamundukan ng Cordillera. Paalala lang sa mga nais pumunta sa lugar na ito, one way ang kalsada at may mga pagkakataon na kailangan magbigay daan sa mga kasalubong na sasakyan. Nais ko nga palang pasalamatan ang mga kaibigan ni Patrick na sina Direk Gino at MJS Adventures na pumayag na makasama namin at ma-experience ang viewpoint sa maghapon. Kung mahilig ka sa motocamping at tumuklas ng mga lugar na hindi pa nabibisita ng karamihan, bisitahin mo ang kanilang page at siguradong magugustuhan mo ang mga vlogs nila. Sa ganda ng lugar na ito, hindi sapat ang maghapon at mukhang kinakailangan namin bumalik pa dito. Sa next episode, abangan nyo ang adventure camp namin dito sa Atok Viewpoint. Pagkatapos namin bumaba ng Atok Viewpoint ay nagdesisyon kami na maghanap ng makakainan. Sakto nga at nadaanan namin itong Highest Point Cafe and Restaurant, Halsema Highway dito sa Benguet. Napakasarap ng luto nila at talagang sulit ang bayad. Shoutout nga pala sa Highest Point Cafe and Restaurant at pinayagan kami magpark na sasakyan at dito na muna magpahinga bago magpatuloy ng biyahe sa Buskalan. Madaling araw kasi ang biyahe namin at kinakailangan namin ang sapat na tulog. Pero alam nyo ba, nakamakailan lang, ayon sa DPWH, ang panibagong Highest Point ay matatagpuan na sa Bugyas Road, Tinok, Ifugao. Time check guys, it's oras na to. Sa mga nagnanais bumiyahe patungo sa kabaan ng Atok, siguro din may sapat kayong panangga sa lamig gaya ng makapal na jacket, bonnet at gloves. 10 degrees. Yes, mommy. Madilim pa nga nang makarating kami sa Buskalan Village, pero itong si Patrick may isang bagay na nakalimutan gawin. Ang magpalista ng pangalan sa mga magpapatato kay Apo Wangod. Hindi rin kasi namin alam na may nag-aayos pala ng listahan. May mga naabutan na rin kasi kami na traveler van na mas maaga sa amin. Kaya nagpalipas na lang din kami ng oras at kailangan din naman namin hintayin galing sa kabilang bundok ang tour guide namin na mag-a-assist papunta sa transient house na tutuluyan namin. Dito na rin namin nakita yung tinatawag nila na tram. Dalawa kasi yung paraan para makaakyat sa village. Una, pwede kang mag-trekking na aabot sa 30 to 45 minutes depende sa pacing. Pangalawa, itong tram na sasakyang bakal na nakatali sa poste na magkabilang dulo ng bundok.
Makina ng sasakyan na umihila sa mga lubid papunta ng village at pabalik ng kalsada. Habang papalapit tayo sa pila ay hindi maiwasan na magkaroon ng kaba or magdalawang isip kung sasakay ka ba o maglakad na lang. Siyempre, adventure nga ang hanap namin, kaya hindi na namin pinalagpas itong pagkakataon na sumakay sa tram. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na pinapangunahan tayo ng takot. Pero sabi nga nila, di ba? Paano mo pagtatagumpayan ng isang bagay kung hindi mo susubukan? Halos 1 minuto lang naman ang pagtawid sa kabilang bundok. Mabilis lang talaga kung tutuusin. Pero kapag nasa tram ka na, ay hindi mo naman mamamalayan kung gaano ka katagal dito. At sa kalagitnaan nga ng pagsakay sa tram, yung takot at kaba na nararamdaman mo habang nasa pila ay napalitan na ng tuwa at saya. Lalo na nung sumulubong sa iyo ang mga gandang tanawin dito sa Buskalan. Ay, doon pala yun oh, galing oh. Taas pala guys. Sipat na. Pagkatapos namin sumakay sa tram ay dumiretso na nga kami papunta sa transient house na aming tutuluyan. Sa aming paglalakad, napansin ko ang mga bahay na nakatayo dito ay kombinasyon na rin ng mga kahoy at simento. Talawas ito sa mainiisip ko ng mga bahay na sobrang luma na. Morning po. Welcome! Sige, ganun dito. Sa aming transient. Hey! Salamat po. Yun! Let's go, ito ang aming transient for tonight. Salamat ate. Pero, kayo yung nauna dun sa information. Kayo yung pinakauna. Ano pa lang, wala pang 4. Ano kami eh. May tao Ay, na di ba, rin. number 1 tayo ngayon. Hindi po eh, number 11. Number 11. Kasi hindi kayo naglista. Hindi po namin alam. Di ba, number 11, so pwede. Dito tayo, ang laki ng TV dito, 100 inch. 100 inch yan. Tingnan mo. Pagkatapos ng isang malamig at napakahabang biyahe mula pa madaling araw, oras na para sa masarap na almusal. Ay, mga Ria! Oh, cheers yung talaga ka. Sige, enjoy. Kain na po, te. Sige lang. Grabe. Yung kadalasan. Habang inaantay pa namin ang ibang barkada ni Patrick, pinuntahan muna namin ang lugar kung saan mismo nagtatattoo si Wangod. Jam pack talaga ang lugar at sobrang haba ng pila.
Mukhang malabo nga talaga na matutuan sila ngayong araw. Dala na rin ng pagod mula sa mahabang biyahe galing sa Atok papunta dito sa Buskalan, minabuti namin na magpahinga at palipasin ang oras. Umaasa na magagawa ang signature tattoo mula kay Wangod. Pero mukhang katawan lang namin ng mga pagod. Ang mga isip namin ay patuloy na gumagana. Yung nakapikit ka, pero alam mo, nagising ka. Labo, di ba? Habang nag-iikot kami sa village at nagpapalipas ng oras, ganito ang nangyari. Dito ko naramdaman yung bagal ng oras. Yung tipong, ang dami niya na nagawa, pero parang ang tagal pa rin talaga. Pero di ba, kabaligtaran minsan, sa normal na buhay, ang bilis-bilis ng oras, pero bakit akala mo wala ka pa rin tatapos? Minsan nga, sa sobrang kabisihan, hindi na natin namamalayan yung mga maliliit na bagay, yung akala natin na wala lang naman, pero minsan, yun pa pala yung pinakamahalaga. May exercise ka talaga dito. Pero biruin mo sila, oh. Kahit yung mga bata, basic lang sila. Kahit panaog sila. Bagay, kung araw-araw ba naman masana yung katawan mo. Pahinga. Tarik. Yan. Aming ventures. Tiningal ako, tumakbo ako, gagi. Oh? Napahinga nga ako dun. Biglang patlakad ka lang. Tarik ko. Talandahan lang ang pacing. Hindi naman kailangan mandaliin. Kakatakbo pa si Ray, oh. Wala ba talaga, oh. 21k ano to? Marathon? Practice. Halos libog na ang araw. Ang haba pa rin ang pila kay Wangod. Malabo na nga talaga matatuan sila Patrick ngayong araw na to. Para hindi masayang isang buong araw, nagdesisyon si Patrick na magpatato na rin. Nga pala, hindi lang naman si Wangod ang nagtatato dito sa Buskalan. Marami pang mga kababaihan na kamag-anak niya at pang-apo na marunong din naman magtato. Hindi lang sila basta marunong ha, magagaling sila at mukhang naisalin din naman talaga ang talento ni Wangod. Sa pangalawang araw namin sa Buskalan, nasilayan ko ang napakagandang dungaw ng umaga dito sa village. Magandang mga tanawin mula sa kabundukan, sariwang hangin at mga huni ng ibon at kalikasan ang sasalubong sa iyo sa umaga. Ito na rin ang pinakihintay na araw namin.
ang pagkakataon na personal na makasalamuha ang nag-iisang legendary tattoo artist ng ating bansa. Ayon sa kasaysayan, 15 taon pa lamang na magsimulang magtattoo si Wang Od sa kanilang village. Ito ay natutunan niya pa sa kanyang ama. Noon palang unang panahon, yung mga lalaki lamang ang pinapayagan magtattoo. Pero dahil sa kanyang talento, siya na rin ang kauna-unahang babaeng mambabatok sa kanilang rehiyon. Hindi maipagkakaila sa postura ni Wang Od ang katandaan. Pero sino ba naman ang mag-aakala na sa ganitong edad, patuloy pa rin siya sa paglalagay ng tattoo? Hindi rin may tatanggi na si Wang Od ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pamumuhay at pagkakakitaan ang mga tao sa kanilang village. Kung tutuusin, maaari naman tumigil at umasa na lang si Wang Od sa kanyang mga kamag-anak. Pero ang isa sa mga nakikita kong dahilan at patuloy pa rin sa kanyang ginagawa ay ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa larangan ng pagtatato. Marami sa atin nangangarap na magpayaman ng kapag dumating ang panahon na tayo ay tumanda, ay mag-relax at pahinga na lang. Pero itong si Wang Od, mas nangibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang talento. Talento na nagmula pa sa kanyang ama at mga ninuno na naisali na rin sa mga susunod pa nilang henerasyon. Ito ang yaman na walang katumbas na halaga ng pera. Yaman na may pagmamalaki sa kahit na kanino. Sa pag-alis namin ng village na ito, ay tiyak na baon namin ang mga di malilimutan na masasayang alaala, kultura, at pagkakataon na makasalamuhan si Wang Od. Hindi ko man siya personal na nakausap at malaman ang buong kwento, pero maaaring sa kanyang mga mata at kilos, maging ang paghampas ng mga kamay ay nagpapaalala na hindi hadlang ang katandaan para ipagpatuloy ang dedikasyon sa isang bagay at ang pagmamahal sa sariling talento. Hanggat may sigla ang puso at malinaw ang isip, ang isang tao ay maaaring magpatuloy na matuto, lumikha at makapagbigay ng inspirasyon para sa iba.